2 course kinuha ko. Oy. First 4 years, psychology. Tapos, reverse psychology. Tulad niya, Aegis. Nauna pa yun sa Bee Gees. Totoo naman. Oo. Totoo naman. Oo, tignan. Oo. Pero may nauna pa dyan sa Aegis. Ano po yun? Logis. Oh. May alienation. Kaya sakli, ay nako. May alien Isang na. malaking karangalan na makasama natin. Ang tunay na alien! Alien! Ka-Brad Pitt! Isang alamat! Gabi! I will forever treasure this moment with you. Kong, you've just seen an alien in person. Oo, maraming salamat ka-Brad Pitt It's an sa honor ba to be... pagpunta sa aming studio. Ang ganda ng studio nyo. May budget kayo. Ang ganda, pati yung mga gamit, oh. Oo, talagang Yeah, pinagpaguran namin to. Kumuha kami ng maraming sponsor para masigurado namin mag-guest ka namin, di ba? Wow. Di ba? Siyempre. Alright, masaya. Basta may tugtugan, andun ako. Yun naman, gabi. Pareho tayo ng Kong, Yan. music, tsaka Oo. comedy. Kasi anak ko ng musikero ka, Brad. Ganun ba? Yung tatay ko, binuhay kami. Binuhay ako kasi banda siya? hindi pala kami. Solong anak pala ako. Hindi ko alam kung may ibang anak yung tatay ko. So hindi ko alam. Pero nung namayapa ho siya, tingin ko naman ako lang yung anak. Wala naman dumating iba. Walang dumating. Walang nag-alien doon na, anak ako. Paano Kong? Ano siya? Banda? Banda po. Anong nung banda? 1960s po, ang mga banda niya, bali 3 ho yung sinalihan niya talaga. Yan. Dinosaurs, Uy! Hideaways. Kaya yung Dinosaur dyan, yung mga Beatles. Yes, mga kanta. exactly. Okay, tapos? Hideaways, at saka Moonstrucks. Beatles din. Sila Toto Eldama, kaya... Toto Eldama yung kumanta ng Whiter Shade of Pale. Yes, Ayan. diba? That's low fandango. Yan. Tama. Yung music mo ba, nasa dugo mo? Oo, kasi binuhay ako niyan, Kabrad eh. Actually, nung bata ako, pag tumutugtog tatay ko, sumasama ako sa Anong mga tinutugtog niya? 3 instrumento, bali drums, bass, saka gitara po. Tapos kumakanta rin ho siya. Mabuti kong nakapunta ka rito sa show ko. Oo nga, tontuwa nga ako eh. Na maging kaparte ng show Napansin ko mo. ako nag-i-interview. Kaya nga ako eh. Tatanong sa'yo eh. Kaya tontuwa nga ako. Kaya kasi hindi nila alam, mukhang ngayon lang nila narinig yung mga kung di pa ako dumating. Meron ho ba akong babasahin, Kabrad? Kanina pa tayo basa ng basa. Talata. Ayan Talata 2, versikulo 2 pa rin ho. Versikulo 7, pompiang ng... So people are strange. Yan, talagang... Ano pong explanation tutuloy ba natin? Siyempre, di ba? Dami natin pag-uusapan ni Kabrad. Sige. So, and speaking of life's challenges, Brad Pitt, di ba laging mali ang notion about comedians na lagi lang kayong masaya, yung para bang bawal mamoblema? Kamusta ba ang isang Brad Pitt kapag may pinagdadaanan sa buhay? Iba yung sa akin kasi... Pero ang nakakatawa yung pag-base siya sa truth. Oo. Nakakatawa. Kaya nakakatawa yung kasi based sa truth yung kahit malungkot yung pinanggalingan pero naging inspirasyon siya para maging katatawanan. Yes. Ngayon, di ba parang ito, evolution mo na musika, komedya. Parang pinaghahalo mo siya ngayon dun sa mga skits mo. Kasi walang yun yung tingin kong the best formula pagka meron kang magkahalo, comedy and music. Walang talo. Oo. Pareho, na-entertain. Kasi entertainment pareho, di ba? So, yes. Pag tumutugtog ka, na-entertain mo sa musika mo, tapos pag may konting komedya pa, mas lalo, di ba? Anak niyo ba si Paulo Santos? Natanong ko lang naman. Hindi, naano ko lang, medyo, lang ako, nahiwagaan lang ako ng konti. Kasi ganun din siya ngayon eh. Comedy na rin ho sila eh. Kaya... Saan ba yung nanay ni Paulo? Saan ba dati nakatira? Napadpad ho ba ng Pandakan yan? Baka pwede. Baka napunta ng Pandakan. Diba? Ito naman, itong gabing ito, Kabrad, medyo tatanong. Pero idol ko yan, magaling mag-gitara si Paulo. Oo, so
sobra ho. Tsaka nakakatawa rin yung Oo. Paolo Trio nila, comedy. Comedy ho talaga. Diba, comedy music. Oh, Kaya nga, panalo rin. kaya ko nga ho natanong kasi parang nasa jeans eh. Yan. nasa jeans siya ka sa Nasa leather jacket. Sa leather jacket. Yan, kita nyo naman, di ba? Tignan mo, nag-invest pa ako sa guesting ko rito. Tignan mo. Oo nga ho Kaya eh. nakakuha ko to online. Kaya nga, kinabahan ho ako ng konti nung medyo nakita ko kayo nakaganyan. Eh. Oo, rento onto ko. Oo. 25 years to pay to. Yan! Balang araw, magiging akin din to. Saktong-sakto. Yes. Oh, Parang condo, no? Meron na palang ganun Oo, yan. 25 years to pay na. Oy, tandaan niya na sa mga Gen Zs ngayon na Oo. kaya pa mag-invest sa mga leather jackets. Meron hong 25 years to pay. Yes. Yan. At syempre Installment. ngayon, Cabra, dito yung parang... Piso araw-araw. Dadaanan sa inyo. Nakamotor na. Oo. Alam na natin yon, di ba? Oo. Pwede bang bukas na lang? Yung ano. Wala kang pambayad ngayon. Bukas na lang, bukas. Pero anyway, so tonight, ito, Cabra, ito na yung tanong, ito na yung playlist. Kumbaga, titignan natin kung saan Music, papunta. music to, Cabra. Yan gusto ko eh. Alam mo kung graduate ako ng UP Observatory. Nag-observe lang ako. Parang alam ko na saan papunta. Oo, nanonood lang ako. Wala ako hindi ako pasado. Ako din po, UP. Ganun Yung pinakasalan ko po, taga UP. Ano? Kasi hindi ako nag-UP, so pinunta. Matalino. Anong kinuha ng asawa mo? Journalism po. Journalism. Kaya nga, madalas ako masulat sa diary niya eh. Jorn. Napakabait talaga ng asawa ko. Ganan, yung mga sulat sa akin. Ako, dalawa kinuha ko. Mahilig ako mag-aaral ko. Ano po yun? 8 years ako sa US. Opo. Diyan sa may Espanya. sa UST. Sa UST. 8 years ako diyan kung. 2 course kinuha ko. Oy. First 4 years, psychology. Tapos, reverse psychology. Kaya wala akong natutunan ko. Nabura lahat yung... Sayang yung 8 years ko yun sa US. Ayan, lesson learned. Cabra, dito. Ano ang talagang kanta na nagde-describe sa'yo? Sa akin? Lalo na pagka, kunyari, pagkagising mo, di ba? Minsan, siyempre, kakape ka. Anong gusto mo pinakikinggan? Depende. Kasi lahat ng music pinakikinggan ko. So, nakikinig ka rin ba ng mga bagong kanta ngayon? Pinag-aaralan mo din? Lahat pinapakinggan ko eh. Dapat, kasi tuloy-tuloy eh. Oo, yung... If you like music, may evolution lahat ng klase ng sound eh, yung di ba? Iba-ibang genre. Yung iba, mas maganda yung rock, mas maganda yung... Hindi, pare-pareho music lahat yan. Oo. Walang baduy, walang kanya-kanya yan eh. Oo, totoo. Subjective yan kung ano gusto mo eh. Di ba, kaya lahat ng tao, parang sabihin na, the ages, pang ganun. Pag napakinggan nila yung, di ba, ulan, parang wala na, di ba? Katulad niya, ages. Nauna pa yun sa Bee Gees. Totoo naman. Totoo naman. Tignan. Pero may nauna pa dyan sa ages. Ano po yun? Logis. Ayan yung mga Yan yung mga nagsimula na lahat. mga nauna yan eh. Kaya talagang Pilipino, talagang numero 1 sa lahat ng bagay. Ngayon, Kabrad, may isa ka bang kanta na parang pampagood vibes mo? Usually mga Beatles song. Beatles talaga. Yes, iba yung kanta nila eh. Saka yung, minsan nga yung away ni John Lennon saka ni Paul McCartney, mas lalo nag-create eh. True songs. Nag-aaway sila true songs. At saka yung ginawa na paligsahan talaga. Yes. Yung paligsahan nila naging benepisyo. Yan, mga listeners. Kunyari, gumawa si John Lennon ng Strawberry Fields. Gagawa si ng Penny Lane. Parang mga ganun. So, ang ganda nung parang healthy competition. Oo, totoo yun. Dito ba sa atin, sa tingin mo, sino yung healthy competition sa atin? Wala, dito puro competition lang, walang health. Sa mga local artists ba, meron ka pang talagang nafe-feel na, mga instrumentalist natin? Magagaling. Tots Tolentino, mga ganun. Si Tots, matanda na yun eh. Hindi nga, 60 plus na yun. Oo.
Nakilala ko yan 1976 sa Marikina. Batang-bata pa kayo nun, boss. Oo, UP. Yan ang UP Conservatory. Oo. Tots Tolentino. Dala niya pa nung flute eh. Oo. Ayan, Harvey, idol mo yan, no? Di ba? Si Tots. Yung naga-saxophone sa atin, flute yan. Si Harvey, idol na yun. Yung, alam mo yung jazz, may jazz. Kaya may sax eh. Dahil may jazz. Ayun, talaga malaki budget nito. May horny section pa kayo. Totoo. Napaka, Di ba, yan, horny ito mo. section, no? Ayun, Boss, no? nakita mo. Trumpet, sax. At saka napansin mo ba? Nasaan sila? Ando sa labas. Nasa glass. Oo, parang yung aquarium sa Quezon Boulevard. Parang aquarium. Nakita mo, parang hindi lang ho Tingnan mo nga, baka may number Hindi yan. ho tagus yung numero pero... Ito na lang. Ayan, Kumbaga, yan. Ano ang kanta na... Favorite ko talaga. what makes you feel alien? Di ano pa, di Voltes 5. Siyempre. Yan, di ba? Ayun na. Ayun na. Galing ha. Palakpakan natin yung banda natin. Thank you. The best band in the whole studio. Ang galing, di ba? Ang bilis sila mag-pick up doon. Ang galing. Nung nagigitara ka na, parang ayaw pa lang kumilos eh. Oo nga. Yung ukulele to ha. Ang iba rito, kung tingnan mo to, tumutugtog to kahit baliktad. Oo. Tingnan mo. Galing. Grabe. Nakuha mo ba? Nakita nyo ba yun? Tumugtog na nakabaliktad, tumunog. Pwede ulitin. Ulitin yan, no? Oo, di ba? Panoorin nyo kami, ha? Baka pwede kaming mag-show ni Cabra. Tapos, Ito, may tanong ko Opo. sa'yo. Alam mo yung Pretty Woman? Pretty woman, walking down the street, pretty woman, I kinda like to meet a pretty woman. Your love, yes I do, no one love as you. Si Pretty Woman yan. Oo. Ano ang pangalan ni Pretty Woman? Alam ko, Ano? kasi napanood ko. Manood yan. Si Mercy. Mercy! Pretty woman, walking down the street, pretty woman, I kinda like to meet pretty woman. You know I love you, just like you do. No one will love as good as you. Mercy. Yeah, kita mo? Mercy pangalan yan. Mercy. Si Mercy Taga yan. ano yan? Taga Paranaque yan. Oh, boss. Mercy Dandan. Ang apelido niyan. Dandan. Oh, Dandan. Oh, yun. Oh, di ba? Si Mercy Dandan. Paranaque. So, mukhang sa next show, sorry, John, medyo... Bakit? Kami na lang dalawa. Oo. Mawalan mo ng trabaho sila eh. Parang tayo na. Ito ba partner mo pagka ano? Oh, ito. Lahat ito. Bala lahat ko. yan. Oo, kasama ko lahat. Sorry yan. guys ha. So, dalawa na lang Ano kami. ba kung gusto mong format next? Ano natin? Okay lang, gitara tayo. Tayong dalawa na lang. Tayong dalawa. Nakakaano pa tayo sa budget. Oo, medyo gaganda pa kita natin pareho. Oo, dalawa lang mag-aati doon sa ano nila. Oo, medyo kahit... Hindi, pero padala natin ng Gcash na lang to. Saan nakakaya naman sa kanila. Di ba? Paano itong mga production natin? Bawas na rin, no?
Hindi, wag. Okay. Nang alagaan mo yun. Alagaan natin. So, okay, safe sila. Yung crew, Oo, yung safe. yan ang alagaan mo. Oo. At syempre ngayon ka, Brad, di ba? Dito na tayo sa parang dulo ng ating mga tanungan. Ano yung mga kantang nagpapakalma sa'yo? Beatles talaga eh. Beatles talaga. In My Life, yung pang gano'n, pag narinig. Here, There, Everywhere. Tingnan mo. Black. Yun, di ba? Pakibawasan ng budget. Isang note na lang, isang note na lang, sumabit pa. Saktong-sakto itong pinag-uusapan natin sa susunod kong tanong sa'yo. Yan. Yan gusto ko. Anong advice ang lagi mong binibigay pero di mo sinusunod? Lahat. Lahat ng advice ang binigay ko. Lahat. Lahat, hindi ko sinusunod. Talaga? Oo, breaker ako. Pag kinausap mo yung learn the law and learn the rule and bend it. break it. The Break rule, it, di nga. not the law, the rule. The rule. Learn the Iba rule. yung rule doon sa Sa law. law. Learn the rule and break it. Ayan, sa music yan and sa comedy. Okay. Alright? Doon lang ha, doon lang. Oh, wag sa law. Wag sa law. Rule. Kasi pag sa law, tuloy-tuloy kayo. Pag nasa law na kayo, sushoot na kayo. Di ba? Sa tingin ko, sa wala susunod na. na show, ay tuloy-tuloy na hutong gagawin namin ni Cabra. Comedy show na po ito. Comedy show na po Wala to. na po. Ito po Ayan. ang sessions Yan. with Brad and Brian. Gitara! Violin! Piano! Ukulele! Ayun na lang! Ayun naman! Stand together right now over
Alright, welcome to our second set. In Philippine comedy, there are many names, but only a few become legends. In a small town in Kalumpit, Bulacan, a boy named Herman Salvador Jr. was born on May 21st, 1958. A humble beginning for a man whose punchlines would one day echo across the nation. After finishing his studies, a bachelor's degree in communication arts at the prestigious University of Santo Tomas in 1980, Herman Salvador stepped into showbiz not as a flashy actor but as a writer. He wrote for some of the biggest comedy shows in Philippine TV, Channel Marcia, Home Along Dariles, Champoy, Going Bananas, and Buddy and Sol, shaping the humor of an entire generation long before stepping in front of the camera. But it was in the 1990s that his alter ego took shape. As a writer and later cast member of the landmark comedy show Bubble Gang, he gave birth to Brad Pitt, a sarcastic sage, a comedian, philosopher, and wordplay. And tonight, we celebrate one of the most unique, most unforgettable, and most brilliantly absurd minds ever to hit Philippine television. For decades, he has mastered a rare kind of humor, a humor built not on shouting or slapstick, but on timing, deadpan expression, and mind-bending wit. A comedian who can say one word and make an entire room explode with laughter. Alien? Alien!